Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Komentuhan lang natin itong mga maaaring mangyari at mga siguro suggested na mga adjustments dito sa game number 4. Game number 4 kasi 2-1 na yung both series sa semifinal matches ng Ginebra, Rain or Shine, Meralco, TNT. Alright? Maganda inilaro nitong si Scottie Thompson. Pinatunayan lang niya na willing siyang buhatin ng Barangay Ginebra sa kanyang mga balikat sa tuwing nangangailangan ng tulong. Napatunayan na niya yan at meron siyang may shock value siya na bigla na lang aangat ang kanyang laro. He will be rising to the occasion pag kailangan nila ng Ginebra yan. At nakita natin yan sa game 3. At ang kailangan lang natin makita pa rito kung gustong umalagwa ng Ginebra laban dito sa Rain or Shine, itong si Japet Aguilar. Okay, sa pagiging starter niya, binibigay sa kanya yung bola, pero yung malaking puntusan na laro ay wala pa itong si Japet Aguilar. Hindi pa natin nakakakitaan, At sana gamitin ni Coach Tim Cone itong si Japet Aguilar para magkaroon naman siya ng parang role ng major contribution sa opensa ng Ginebra. Hindi natin sinasabi na hindi magaling sa opensa ang Ginebra dahil meron naman silang Justin Brownlee at RJ Abarrientos. Lamang ang Ginebra ay kailangang magkaroon pa rin ng other alternatives para magkaroon ng kumpiyansa itong si Japet Aguilar. Sayang pa naman ang height, pwede namang gamitin, inakailang championship experience na yan, mga kabayan, at ilang semi-final experiences na yan. At kung minsan itong mga games na to nagiging close games pa at siya pa kung minsan na nagpapanalo ng game. So might as well utilize the talent that is left with Japet Aguilar. Para naman dito sa Rain or Shine na naging kanilang major blunder noong game number 3 ay nagsacomb sila dito sa depensa ng Barangay Ginebra. Okay? Imbis na sila ang mag-control ng tempo, sila ang na-control ng Barangay Ginebra sa pamamagitan ng matinding depensa. Tingnan na nangyari. Ano nangyari? Half court, hindi sila makatakbo dahil nandun na agad yung depensa sa pagbaba nila. Sabay Hindi sila makatakbo. Pagka, halimbawa, mintis ang tira ng Ginebra, baba agad sa depensa. Hindi makaporma ngayon ng Rain or Shine. Ano ang nangyari sa Rain or Shine? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan? They fell in love with the outside shot. Outside shot, 3-point shot, 4-point shot, para mabilis makahabol. Well, okay yun. Kung nagpapapasok ang mga tira ninyo. Okay, well, with the exception of Kalen Chongson, Kaya alam, kung Kalen at Chongson lang ang ginagamit ninyo at siya lang nagpapapasok, the rest, wala. Tumitira pero hindi pumapasok. Baka sana inisip nila na ipasok muna natin, go inside, penetrate inside, At nakita natin medyo nagkaroon ng scary moments itong Rain or Shine. Although may experience na sila sa semifinals, pero nandun pa rin yung jittery moments, ika nga nila. Okay? At nagmadali sila, inuna nilang wala namang masama sa pagtira ng 3-point shot or 4-point shot, pero sana binalanse nila, Kung nagkaroon ng balanse doon, inside outside, malaki sana ang chance nilang maputol o ma-trim down yung lamang, Okay? So yun ang naging downfall, sa laro ng Rain or Shine, Wag silang papakontrol sa Barangay Ginebra in terms of defense. Kung dinedepensahan kayo na matindi, depensahan nyo rin ng matindi. At napansin nyo ba, mga kababayan, ang Ginebra
ang nagtatatakbo imbis na rain or shine. Nagkabaliktad ang mundo noong Game 3. Alright? Ngayon, itong TNT, Meralco, okay? Magandang balita para sa TNT dahil ito si Reynang Batak pumutok. Maganda ang laro, no? At bali-balita, papasok na, magsusuit up na tong si Chris McCullough sa game number 4 para dito sa TNT tropang 5G. Si Chris McCullough, meron na siyang PBA experience. He led the San Miguel Beermen to a championship crown, no? Para makuha ang championship nung, I think, commissioners ba yun o governors, basta more of commissioners yata, ano? Tatandaan ko noon, ano siya underdog ang San Miguel. Napabango niya mula sa grave, umangat ng laro ng San Miguel dahil kay Chris McCullough. Ngayon, ganun din ang pag-asa nitong ng TNT na maiangat ang TNT mula sa pagkawala nitong si Bol Bol, no? At ang magiging question ko lang dito medyo yung chemistry baga. Although nagagawa ng paraan yan sa practice, pero iba ang chemistry na dapat mong maipakita, mai-apply pagdating sa actual na laro. Yan ang aabangan natin kung meron ba silang chemistry, yung kanilang galawan, kabisado na ba ni Chris McCullough yan? Okay? Yung locals walang problema, pero yung locals to Chris McCullough tsaka yung McCullough to the locals, medyo magkakaproblema tayo dyan. Medyo may konting adjustment tayo dyan, Alright? So yan ang magiging yan ang aabangan natin sa TNT. Yung chemistry, no? At yung laruan, paano siya nagfi-fit sa sistema ni Coach Chot Reyes. Sa Meralco naman, meron silang problem psychologically, no? Hindi naman sira ulo, no? Hindi naman mentally ill, meron silang baga problema na dapat solusyonan. Bakit kumbaga yung kalaban namin wala nang ang import, natatalo pa rin kami. Sumasagi sa isipan nila yon, sa psyche nila yon na wala nang ang import pero talo pa rin kami. Okay? So, kailangan makabangon sila doon sa ganung psyche, no? Or sa ganung psychological problem or psychological challenge, no? Kailangan, at least may advantage kami nung game number 3, dapat naipanalo namin yun. Okay? Wala nang ang import yung kalaban, natalo pa kami. Okay? So, in question yun, Ngayon, may import na nakuha ang TNT. Medyo magkakaroon ngayon tayo ng problema ngayon dyan. No? Kung walang import, natalo kami. Paano pa kapag may import ng TNT? Yan ngayon ang challenge na haharapin ng Meralco. Kasi alam nyo ang weakness ng Meralco. Okay? Ito kasing kanilang import na si Marvin Jones. No? He is not a go-to import. Okay? Maganda siya sa depensa, role player, magaling, okay siya. Pero hindi siya yung scorer na maaasahan na sa tuwing mga last second, ang lamang 2 lang, 3, maibibigay mo sa kanya yung bola. No? Hindi ba pa katulad ni Justin Brownlee na last second pwede mo ibigay sa kanya, mapagkakatiwalaan mo para makapag-produce ng score, no? Hindi ganun si Marvin Jones. He is not that type of an import, no? Kaya medyo mag-adjust sana sila, no? Pero habang nag-a-adjust sila, nakikitaan naman natin na magandang performance itong si Chris Newsome. Siya ang parang import ng Meralco ngayon, no? Kaya lang kung Chris Newsome lang, wala yung other players. CJ Cancino, si Bong Quinto, okay? Si Brickman maganda sana laro kaya lang hindi ko makitaan ng malaking production, si Chris Banquero, no? Hinihintay din natin outside shooting niya, no? Okay?
Makailang beses na naging best player to si Chris Banquero abangan pa rin natin. Okay? Okay. So, ayan lang po muna mga kabayan ng ating naging siguro munting suggestion at opinion tungkol sa pwede nila maging adjustment dito sa game number 4. Bukas po yan, game number 4. Okay? At aabangan natin kung sino ang mangunguna. 3-1 ba para sa dalawang matches? O 2-2 tabla? No? Sa ating serye dito pa rin sa PBA 2026 PBA Commissioner's Cup Semi-Finals. Patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga bagong pasok. At sa mga nanonood at hindi pa nagsusubscribe, hinihikayat ko po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.